Laki na. Ano na to? Pang-apat na araw na, oh. Pwede nang igisa. Ayan, mamaya magigisa ako ng konti. Tinakpan ko ng towel para ano. Tsaka yung towel medyo basa-basa. Ayan. Ayun na pamili namin, oh. Yan, bumili ako ng bigirer para, parang ganito rin yun. Ibang ano nga lang, brand. Ito yung ano ko, bigirer. Parehas lang, magkaiba lang ng kumpanya. Ito mas mura to, kaysa dito. Bumili ako ng Rolex, tsaka bigas. Yan, sabi ng asawa ko, bumili raw ako ng 10 kilo. Ay, sabi ko ayaw ko, isa-isa lang. Para ano, may time akong gumala. Kasi pag walang may bigas dito, tamad na akong gumala. Ayan. Yung suka rito, huwag na kayo, mga OFW, huwag na kayo magdala ng suka. Mas masarap pa tong suka nila kaysa sa suka ng Pilipinas. Ayan o. Mura lang. 14 lang to. Pag bumili kayo sa Pinoy store ng suka, alam nyo kano? 100 yata, may 100. Mahal. Ito, tagsa 10 lang eh. Pera nila yun ha. Ketchup. Yan. Tsaka peanut butter. May peanut butter. Yan. Yan. Tsaka bumili ako ng ice cream. Kakain ako ng ice cream ngayon. Sabi natin. May papaluin na ako ng bata. Oh. Manood kayo kapag tinalo ko yan. Naasar na ako eh. Kanina pa yan na ano Isa pa. Sampay. Hindi na ano tayo, kain tayo. Lalabas din ulit ako. Nagmamadali sa work yung asawa ko eh. Kaya bumalik ka agad. Ano ba yung paano pagbukas nito? Ayan, tignan niyo. Ayan o. Ayan yung bituka ko. Nakikita nyo na ulit. Ayan, puson ko. Sarap na sarap ako sa vanilla ice cream. Ayan. Ayan, masarap yan. Vanilla ice cream. Masarap yung ice cream nila rito. Walang kung ano-anong mga halo-halo na mga niyog or aining. Dito, simple lang, masarap. Yan, kain muna ako. Saka na tayo magkwentuhan. Alis ulit ako maya. Yan. Tara. Yes, good morning. Mag-aagahan ulit tayo. Ayan, may good news ako. Yung tubig ko malalaki na. Ayan, tingnan niyo. Ayan o. Ayan, na tumutubo na o. Ayan o. Laki na. Ano na to? Pang-apat na araw na o. Pwede nang igisa. Ayan, mamaya magigisa ako ng konti. Tinakpan ko ng towel para ano. Tsaka yung towel medyo basa-basa. Ayan. Ayan o, tumutubo na. Ayan, pabayaan ko muna yan dyan. Ang haba na nga ito. Namimintana na yung iba o. Tingnan nyo o. Nasisinagan ng araw. Ganyan kapag nasisinagan ng araw, mas lalong tumutubo. Kaya takpan ulit natin. Ayan. Kumukulo yung tubig ko. Ayan. May mga hugasan pa ako dyan. Mamaya na yan. Mamaya na. Masakit pa ang kamay ko. Mag-lotion muna ako. Mahirap talaga kapag dishwasher ka eh. Kapag namamasukan kayo sa sa restaurant, nagiging dishwasher kayo. Magdala kayo sa bulsa ninyo yung hand cream.
Marahing hand cream. Kahit na anong moisturizer sa kamay, pwede yon. Para hindi kumulubot yung kamay ninyo at magkanda-kanda sugat. Yun nga lang ang payo ko sa inyo. Yeah. Payong kamay, pagandahan ng kamay. Kaya hindi ako, nagmamanicure, pamanicure. Kasi hugas ako ng hugas sa kamay. Wala rin. Kapag pamanicure ako, alam yung ginagawa ko kapag naghuhugas ako, nagwagwantis ako, no? Kasi sayang ginagwantisan ko yung kamay ko. May nabili na ako dyan, kaso nga lang, hindi ako sanay. Yan. Kain muna tayo. Paubos na yung adobo kong ginawa. Yan. Ayan yung Rolex. Kape tayo. Tingnan niyo yung Ayan, yan ang kape ko. Gatas is life dito. Murang-murang gatas dito. Ayan. Ayan, at saka tayo. Kuha ko ng palaman. Ano muna ipapalaman ko? Yung honey and butter. Yan, huwag nyo tingnan yung yung puson ko kasi napakalaki. Honey and butter. Yan. Malambat pa yung tinapay. Yung isa na tinapay na ito ang lambot-lambot ito parang bato na. Hindi mo na mapiga, parang bato na. Ang kagandahan lang nito is magiging breadcrumbs. Yan. Ayan, at butter to. May namigay na naman ng butter, biyanan ko. Mahilig pag puwapa siya yung asawa ko sa bahay ng biyanan ko, nagpapadala yun ng mga grocery. Ayan. Tulong na rin sa sa bahay namin. Hindi na kami gagastos. Ayan, ganyan yan. Ayan lang yan. Tapos, honey. Ay, hindi ko pala nalagyan ng honey yung yung kape ko. Matabang yan kapag hindi ko nilagyan. Hindi ako naglalagay ng ng asukal dito. Nasanay na rin ako, katulad ng asawa ko, hindi naglalagay ng asukal. Ayan, lagyan natin. Ayan, konti lang yan. Ayan, okay na. Tapos, tayo? Nasira yung stand ng cellphone ko. Way, tuloy yung ko. Kuha. Ayan. Ay, ito yung, ganda. Nakakagutom. Tanghali na. Yung anak ko, hindi pumasok sa school ngayon. Ang dahilan niya is masakit daw ang ulo. Nandyan. Ayan, masakit ang ulo, pero, pa rin, hindi siya nandun sa harapan ng computer niya. Kasi pag nandun yun, sabihin ko, akala ko ba masakit ang ulo mo? Ba't nandito ka sa computer mo? Ayan. Ayaw niyang, magagalit ako Kaya nandiyan yan, nagtitiis sa maliit na cellphone para hindi siya, madakdakan. Kahapon pa nga lang yan nag-aalibay na sa tatay niya. Sabi niya, sa baba kasi ng bahay namin, may sakay na ng tram dyan. Sabi niya, tumawag sa tatay niya, kabababa pa nga lang niya, tumawag na kaagad sa tatay niya, sabi niya, wala na raw tram. Sabi na sa ako, imposible. Sabi niya ganun. Sabi niya, uwi na raw siya. Sabi na nga niya, hindi pwede, maghintay ka, mga 2 or 3 minutes darating ulit yan. Sabi nga, late na ako, walang problema, basta darating yung tram na yan. May mga 2 or 3 minutes nakita ng tatay niya kasi naririnig namin dito sa bahay na tram.
Oh, ayun, dumating nga. Oh, no choice siya. Nagsisinungaling eh. Ay, ayaw ng ama niyang pauwiin siya. Ayan, minsan nga tumawag yan sa akin. Nandun na sa harapan ng school. Eh, pag sa school dito kasi, kapag nalit ka, sasaraduhan ka na ng pinto. Yung, may time sila eh. Ang bukas ng school, 7:40, kailangan nandun ka na sa harapan. Ibubuksan ng school yung gate, 7:40. Kahit na nandun ka na 7:30, doon ka muna sa gilid ng kalsada o doon sa harapan. Hindi pa bukas yung gate. Ayan. 7:40 up to open yung pintuan hanggang 7:58. Sa 59 or 59 na wala na, sarado na. Sa sarado na yan. Ang kailangan mo, mag-doorbell ka sa principal or sa mga teacher. Pakiusapan mo sila na buksan yung pintuan. Pero kapag walang teacher doon sa opisina, walang magbubukas, maghintay ka doon. Eh kung may mga janitor na sa baba na halimbawa dumaan, yung pagbubuksan ka. Eh doorbell ng doorbell yung anak ko minsan. Walang magbubukas sa kanya. Uuwi na raw siya. Eh sabi na sa ko, diyan ka lang muna. Sabi niya gano'n, may magbubukas din. Eh tamang-tama naman, nung na yun may nagbukas sa kanya. Mga student siguro. Kasi kapag ang student nasa loob, pwede niya buksan yung harapan. Pero pag wala, nasa taas na sila, wala na, or janitor. Janitor yata yung nagbukas. Ayan, parating late kasi yan eh. Number 1 late sa school yan eh. Kahit anong sabi na ay maaga kang gumising, pumasok, ayaw din niya. Ganun pa rin. Ang alis niya rito 7:40 kasi yung tram na sinasakyan niya 5 minutes lang makakarating na. Eh kung late yung tram niya, yun na malilit siya. Yan, kasi may time dyan sa babae yung tram. Buti nga yung bahay namin, harapan is tram, hindi na kayo maglalakad ng malayo. Katapos baba ng tram, school na, direct to school. Yun nga lang, madali. Ayan, mamaya na tayo magkwentuhan.